Napahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, masaya, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat and welcome sa ating first episode ng MHS Delivers ngayong taong 2025. Ngayon po ay syempre ikalawang araw sa buwan ng Enero taong 2025. Magkano? 24 pa rin, no? 2025. At ikalawang araw din sa buwan ng Rajab. Itong Rajab na ito ay napakahalagang buwan din sa ating Hijri calendar at taong 1446 pa rin. Hindi nagbago dahil magkaiba nga naman ang takbo ng ating Gregorian at Hijri calendar. At ito na ho ang ating ika-200 at dalawang episodyo, 202nd episode ng ating programang MHS Delivers. At syempre ito pa rin ho ay magtatagal ng isang oras. Medyo naiba ho ang ating boses ngayon. Halata? Okay, and nako, ano tong mga narinig ko, no? Sa ating okay, wala naman, no? Sige. And ang ating program ngayon ay, of course, live niyo pa rin mapakikinggan sa DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. Kayo ho ay aming iniimbitahan na kami ay samahan hanggang matapos ang ating isang oras na programa mamayang alas 12 ng tanghali. Ayan, kayanin natin. And of course, live din po tayo sa ating Facebook. Ang ating Facebook, official Facebook page ay Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Ayan, tandaan natin. Kung kayo po ay hindi pa nakakapag-follow o nakakapag-like ng ating Facebook page, kayo ho ay aming iniimbitahan. Sana ho ngayon na kapag kayo po ay online, pakiclick na po yung like o yung follow para ho makasama namin kayo sa aming pamilyang MHSD. At live din ho tayo sa DXMS Radio Bida, Cotabato City. Yan naman po ang official Facebook page ng DXMS. At ngayong araw na ito, ang ating mga kabalay ay syempre kasama pa rin po natin, hindi nawawala, na, nako, katakatabi. Meron bang word na gano'n? Katakatakang. Pag sila ho ay nawala sa ating bandang kan sa kabandang kaliwa, syempre ngayong unang episode ng ating program, January 2, MHS Delivers for 2025. And as much as we can, we would like to make this episode memorable. Hindi makalimutan, kaya't naiiba ho ang ating plot sa ngayon. At naiiba rin, naiiba ba? Siguro ang ilan sa amin ay naiiba sa inyo. Kaming tatlo ay medyo palagi namang nakikita niyo sa ating Facebook Live. Ang aming mga magagandang mukha, tanggapin niyo na po. Okay? Mamaya-maya ang ating mga makakasama ay maaaring bago pa sa inyong paningin. Okay? At ngayon po, babati na sa atin ang ating dalawang unang kabalay na makakasama natin. Makakapiling po natin sa ating episode ngayong araw na ito. As usual, wala pa rin po nagbago.
lumipas po ng 2024 and ngayon po ay 2025 na. Sa bandang kanan ko pa rin, narin pa rin siya ang ating kabayan na si Ria para ho makabati sa inyo ng kanyang pinakamagiling pagbati. Kabayan na Ria, assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Kami po ay nagbabalik para sa taong 2025 sa ating MHS Delivers Radio Program. Ako po ang inyong lingkod bang Samoro, Joy Ria Bintemran Muhammad. Ayan, nagbabalik. Matagal bang nawala ang ating pangkat? Almost a week, no? Kasi Hindi mahaba-haba dyan, yung... 3 weeks sunod-sunod, may travel. Mahaba-haba yung ating holidays, di ba? Na medyo nakapagpahinga tayo. Nakapagpahinga ba? Pwede magpahinga pa ako. Di ba? Parang we're still looking forward to additional days na makapagpahinga. Yun siya. Yung pahinga na walang text, walang chat, walang yung mga ganong bagay. Kahit anong contact mo, hindi sumasagot. Sana pwedeng gawin ng gano'n, pero hindi pwede. May nagagawa na ng gano'n. Alam mo, nag-slide pa siya sa concert. Oo. Diba? Maaari pa isiwalat din ngayon sa ating episode ngayong araw na ito kung ano nangyari sa mga panahon yan. Diba? And syempre, may nabasa ako bakit daw it takes 12 months from January to December? Bakit nga ba? Diba? It takes 12 months. Pero bakit it takes only a month from December to December January. to diba? You know, anything in this world, no? May balanse pa rin sa mga bagay-bagay. Ayan, may mga nakikita na akong comments sa ating Facebook live. Mamaya-maya ako babasahin namin ang inyong mga komento. Magagandang komento sa ating episode ngayong araw na ito. Mamaya-maya po yan. And from our right side, sa bandang kanan, let us now go to our left side. Sa ating bandang kaliwa, sumisinghot pa ho ang ating kabalay. Ang kanyang pagbati sa inyo, kabalay na Hamsi. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally. At magandang umaga po, especially sa ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. Magandang umaga po sa ating mga kabalay. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers. Unang episodyo sa taong 2025. And welcome po at tayo po ay magkakaroon ng panibagong episodyo ng ating programa kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan at magaganap sa aming ministry. At ako po ang inyong lingkod bang Samoram Saripala. Masya Allah. Parang dumadagundong, no? Kaya nga, saan nga galing to? Ano ba itong music na parang pagkalakas-lakas, no? Napapaindak tayo nang wala sa oras. Baka mapasayo tayo, Ma'am Sally. Okay. Nako. Tinan mo, at dahil dyan, ino pong narinig ang mga pagbati, masayang pagbati mula sa ating mga kabalay na si Ria at si Hamsari ngayong unang episodyo natin. Let us make this a happy episode ngayong araw no matter what, no? At ngayong araw rin na ito, kabalay na Ria at kabalay na Hamsi, ito yung episode na talagang naiiba. Dahil this is our 202nd episode. Subalit never natin nagawa ito, di ba? Yes, Simula sa umpisa. Yes, if you still remember, wala tayong kahalintulad na episodyo. Simula sa unang episode natin. Yeah, Ito, di ba? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. At dahil ngayon pa lang ito, ating iniimbitahan yung ating mga kabalay dyan, baka pwede pumasok dito para bumati sa ating lahat, sa ating mga kabalay, sa ating kabang Samoro ngayong araw na ito. Ayan, nakumpleto na yung tatlo na inyo nakikita ngayon sa inyong screen. From me to Ria to Hamsari. At ngayon po, inyong maririnig at mapapanood ang pagbati mula sa ating mga kabalay na sina Dato Nohads at si Almansor. Ayan, unahin natin dahil nakaupo na at inyong nakikita ang ating matipunong kabalay sa ICS, sa Office of the Minister ng MHSD. Walang iba ho kung hindi si Dato Nohads Daud. Ang pagbati, Dato Nohads, good morning, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ma'am Sally. Assalamualaikum po sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig ng ating programa. Magkatahanang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Makatahanang umaga from Dato Nohads. And from his end, let us now, nako,
Ready na rin. Parang politician tong ikalawang babati sa inyo. Narito naman sa kabalay na Almanzor, first time ever na makasama natin sa screen. Yes daw. Babati sa atin ang ating kabalay na si Almanzor. Good morning, kabalay na Almanzor. Assalamualaikum. Good morning, Ma'am. Salamat po sa naimbitahan po kami dito bilang isang panauhin po sa araw na to. Bali, ako po mga pala yung kabalay na si Almanzor Ugaw. At at the same time na tayo po isa sa nagla-live stream, no? That's right. Bali, ma'am, pwede po maka-big shout out po sa akin. Yes, sure, it's your time. Go. Okay. Ay, shoutout ko lang po yung aking magandang asawa na nakikinig po sa araw na to. Shoutout po sa iyo, mahal. Ano pangalan? Pagkasabi ng pangalan, baka... Aking asawa pa si Baiko Gending Ugaw na rin po. And then yung aking bunsong anak. Bunso? Bunso. Ay, may May huna pala. may una na. Sige. Okay, sige. Ano pangalan dato? Si Dato Hayan Ugaw po. Ayan, masya Allah. At baka ikaw naman, Dato Nohas, gusto mo rin May gusto mag-shout kami out? shout out. Ganun pa rin sa dati. Yung shout out sa aking asawa. Yes. Nag-iisang asawa, Yun si na yun. Naima Abubakar Daon. Naima pala ang pangalan, Yes. masya Allah. Saka yung nanay ko po sa Saudi. Ayan. Ayan, masya Sa Allah. aking family. Yeah. Okay, dahin kita ko. Shout out din. Sa The One. Triple A. Shout out sa iyo. Ikaw, Amsali, baka meron kayo gustong i-shout out ngayong araw. Shout out sa aking mamahaling Mudra at Pudra. Mamahaling. Ina Masya Allah. Ayun, alam nyo, sabi nga ng ating minister palagi, we should be best to our families. Yes. Diba? On top of other people in this world, dapat sa ating mga pamilya tayo alam niyo yun, pinakamabait, pinaka-responsable and everything, and also to other people. Pero prioritize our families, okay? At mamaya-maya po, malalaman natin kung ano nga ba ang roles and responsibilities na ginagawa ng ating mga kabalay sa Information and Communications Section, ICS, ng MHSD. Sapagkat ang ating topic ko ngayong araw na ito, ikaw, nag-smile ka dyan, kabalay na Hamsari sa aking harapan. Hi, kabalay na Ria, ano bang ating topic ngayong araw na ito? ICS Kamustahan, knowing more of the MHSD communicators. So, itong MHS Delivers na sa 202 episodes na tayo. 2 years na. Lapit ng anniversary natin later January. So, 2021, 2022, 2023, 2024. Wow, 3 years na tayo. Wow, masya Allah. Tinan mo. Ang Hindi ko anniversary... na mamalayan. Oo. Wait, 2021, 2022, 2023, 2024. Magpo 4 years tayo sa January 23, inshallah. Masya So, Allah. malapit na ang 4 Malapit year na. anniversary natin. We should plan kung ano Inshallah. maganda sa mga araw I na think yan. mag-travel tayo sa araw na yun actually. Kakain lang tayo sa mga tabi-tabi. Kakain lang tayo Okay sa rin sa tabi-tabi. Shoutout sa mga pastilan dyan. Yeah. At madali kami madali kami mabusog. Yes, At exactly. maging masaya. Okay. Kayo ba okay lang dyan, dalawa? Okay na. So, sa panahon na yun, Ako na lang daw. Sige, sige. sa 4 na taon na yun, lagi ninyong naririnig ako, si Ate Sally, si Kuya Hamsi. Gusto din daw nila magbalita. Pero, Alam nyo, you at, should try every now and then, okay? Some roles na iba sa inyong mga ginagawa, para kahit saan kayo balintungin, no? Kahit saan kayo dalhin, kaya niyong pangatawanan. At Kung ano yun man ang yung dapat parang ninyong gawin. sa opening salvo nitong episode na ito para marinig natin si Kuya Mans magsalita, para makasama natin si Kuya NG sa table at dapat kasama rin natin si Ate Jazz. Shoutout natin siya, Jasmine Langgi, ang latest na ICS Yeah, that's right. member. Unfortunately, parang hindi siya makaabot ngayong episode na ito. Pero she is always with us in Yeah. spirit. Actually, she has been trying to be with us. Pero alam niyo na, pagkakataon na hindi nag-permit or hindi ka there, no? Magsasolo siya. Next Kayo week siya ang guest. Magsasolo siya. She is so active, but Ayaw niya magkahati sa sino magsoon. Okay, sige lang, no problem. There are still other episodes and she is always helping out with every episode that we have.
Ba't ka nag-i-English, Alimbay Abdullah? Magtagalog tayo, okay. Sige, at dahil dyan, na mamaya-maya, babalikan natin itong ating mga kasamahan, mga kabalay sa ICS, para malaman natin from them yung dapat din yung malaman mga detalye from kabalay na Almansor and kabalay na Tatonohads. Pagkalipas po yan ang ating mga unang segments ng ating programa. Mamaya-maya po yan, babalik sila doon sa ating technical side. For transition. Yes, dahil atin pong panoorin ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating, there is a big development sa ating housing loan program, di ba kabalay na Ria? Dahil nag-umpisa na ho ang ating mga listahan para ho sa pagpapalakas, pag-organisa ng ating Homeowners Association. HOA, care of the Housing and Human Settlement Division para sa ating housing loan. Housing units, di ba? Housing loan units, inshallah. 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 Natin po may gagawad kung bibigyan ng realization ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating proyektong ito. Okay, mamaya-maya po malalaman natin ang particular na updates patungkol dito. Baka mabanggit ang ating kabalay. Sa ngayon, ating panoorin ang ating paalala patungkol sa ating housing loan program. Kabalay na Almansura at Tanohads, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panglima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSB Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan po ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating housing loan program. Kung kayo po ay gusto pa rin malaman ang siyam na requirements kung paano kayo makaka-avail ng ating housing unit under this program in partnership with the Pag-ibig Fund, yan ho ang siyam na requirements na dapat ninyong nakakompletuhin at isumite sa MHSD kapag all the way na po ang implementation ng ating programang ito. At dahil dyan, tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw, Huwebes, January 2, 2025 and the 2nd of Rajab 1446 for our 202nd episode ng ating programang MHS Delivers. At ang ating headlines ngayong araw. MHSD nakibahagi sa makulay na selebrasyon ng Sharif Kabunsuan sa BARM.
Mga pangunahing tagumpay ng MHSD kinilala sa inilathalang BARM Key Milestones. At ang ikatlo at huling headline natin ngayong araw. Ika-4 na in-house updating ng MHSD ngayong taon naging makahulugan sa mga ulat na naibahagi mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng ministry. Sa detalye ng ating unang balita, MHSD nakibahagi sa makulay na selebrasyon ng Sharif Kabunsuan sa BARM. Narito si Kabalay na Ria. Nakiisa sa Bangsamoro ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, sa makulay na paggunita ng Sharif Kabunsuan Festival mula di ika-16 hanggang ika-19 ng Disyembre 2024. Nagsimula ang kasiyahan sa opening parade sa unang araw kasama ang mga empleyado mula sa iba't ibang ministries, offices at agencies o MOA na nagmarcha mula Governor Gutierrez Avenue hanggang Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Bangsamoro Government Center o BGC, Cotabato City. Malugod na tinanggap ni Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang mga kalahok sa Ginakit Fluvial Parade na naglayag mula Rio Grande de Mindanao pagdating nila sa Cotabato Wharf, BPMA Port sa kahabaan ng Raja Tabunaway Boulevard para sa culmination program. Ang parada ay sumasalamin sa pagdating ng Islam sa Mindanao bago ang panahon ng mga Kastila nang naglakbay ang Islamic missionary na si Sharif Kabunsuan sa Pulangi River sa kayang mga bangka na dumaong sa mga baybayin ng Mindanao at tinanggap ng mga katutubo noong ika-16 na siglo. Binigyang diin ang temang Colors of Ginakit, Honoring the Past, Navigating the Future. Opisyal na binuksan ni BARM Cabinet Secretary Muhammad Asnin K. Pendaton ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagpalo ng ceremonial gong. Sinundan ito ng ribbon cutting ceremony para sa Trade and Agri Exhibit sa BGC. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bint Emran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga pangunahing tagumpay ng MHSD kinilala sa inilathalang BARM Key Milestones. Ang mga pangunahing tagumpay ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM, ay itinampok sa BARM Key Milestones na inilathala ng Bangsamoro Information Office noong Disyembre 29 taong 2024 sa opisyal na website ng Bangsamoro. Binigyang diin ng post ang patuloy na pagunlad ng rehiyon sa ilalim na pamumuno ni Punong Ministro Ahod Alhaj Murad Ibrahim na tumugon sa matitinding hamon sa rehiyon tulad ng pagbibigay ng pabahay para sa mga pamilyang lumikas, pagpapahusay ng edukasyon para sa mahigit 1 milyong mag-aaral, at pagsulong ng paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng livelihood interventions at record-breaking investments. Kapansin-pansin na kinilala ang MHSD na tatlong magkakahiwalay ng mga kategorya tulad ng housing and resettlement, infrastructure development at disaster response, at environment protection. Nakumpleto ng MHSD ang 1,107 housing units sa ilalim ng resettlement housing program nito na nagbigay tulong sa mga former combatants, mga lumikas na pamilya at marginalized na komunidad. Nagmarka ito ng 330% na pagtaas sa mga nakumpletong unit mula sa nakaraang taon. Ang pinakahuling na igawad ng mga pabahay ay 100 units sa Basilan. 50 rito ay sa Barangay Upper at Lower Bato-Bato, Akbar. At ang iba pang 50 ay sa Barangay Libog, Sumisip noong Disyembre 18 taong 2024. Bukod pa rito, ang MHSD ay nagtayo ng 26 na training center sa buong rehiyon upang suportahan ang pagpapaunlad ng kasanayan at infrastruktura ng komunidad. Ang pinakahuling training center ay na-turn over sa Barangay Calzada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong Nobyembre 8. Ang pagtatayo ng training center na ito ay pinuntuhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF
2021 ni Honorable Abdul Wahab Pak, miyembro ng Parliament, na personal na dumalo sa seremonya. Bukod dito, namahagi rin ang MHSD ng mga emergency supplies sa 1,191 na benepisyaryo na naapektuhan ng Typhoon Karina. Ang post-distribution monitoring ng mga emergency supplies ay sinagawa noong Nobyembre 25 at 27, kung saan ang malawakang pagbisita sa bahay-bahay ay pinangunahan ng Monitoring and Evaluation Division o MED ng Ministry noong upang masukat o matasa ang bisa ng tulong na ibinigay sa mga benepisyaryo, ang proseso ng pamamahagi, ang pag-unawa ng mga benepisyaryo sa proseso ng pagpili, at ang kaalaman ng mga benepisyaryo sa mga pahayag ng mga reklamo at rekomendasyon. Para sa mapayapang pamamahay at naunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, nag-uulat. At para naman sa detalye ng ating katlo at huling balita ngayong araw, ika-4 na in-house updating ng MHSD ngayong taon naging makahulugan sa mga ulat na ibinahagi mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng ministry. Nagbabalik si Kabalay na Ria. At huling quarterly in-house updating ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay naging makabuluhan dahil ito ay nagsilbing lugar para sa pag-uulat ng mga nagawa, prioridad na issue at rekomendasyon mula Oktubre hanggang Disyembre ng 2024 sa pamamagitan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng ministry na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong 18 ng Disyembre 2024. Sa pangunguna ng Information and Communication Section o ICS sa tulong ng Internal Planning Section o IPS, parehong sa ilalim ng Office of the Minister, layon ng nagpapatuloy na aktibidad na pahusayin ang komunikasyon, pagyamanin ang pananagutan, at panatilihin ang malinaw at komprehensibong talaan ng pag-unlad. Ang mga pangunahing kinatawan mula sa lahat ng mga dibisyon at mga seksyon ng MHSD ay hinihikayat sa pamamagitan ng aktibidad na regular na idokumento ang mga nagawa, hamon at patuloy na mga gawain. Magtatag ng isang dinamiko at mahusay na balangkas na nagpapadali sa higit na pagtutulungan, matalinong pagdidesisyon at estratehikong pagpaplano. Matapos ang naging matagumpay na pagharap ng MHSD sa Committee on Finance, Budget and Management o CFBM upang isulong ang panukalang pagtaas ng budget nito para sa taong 2025, marami sa mga presentasyon ang umaasa sa mga paparating na aktibidad, lalo na sa pagkatapos maabot ang mga target na itinakda para sa 2024. Sa pamamagitan ng mas malaking budget ay may kasamang mas malaking serbisyo sa Bangsamoro. Gayunpaman, ang mga kalahok ay nagbahagi ng mga alalahanin na ang pagdami ng trabaho ay maaaring hindi balanse sa bilang ng mga manggagawa. Ang ilang mga permanenteng posisyon ay bubuksan sa 2025, ibinahagi ng Human Resource Management Section o HRMS. Kabilang ang ICS at HRMS, ibinahagi ang mga kinatawan mula sa Policy Development Coordination and Regulation Division, Environment, Land Use and Urban Development Division, Internal Audit Section, Accounting Section, Internal Planning Section, Legal and Legislative Liaison Section, Supply Section, Monitoring and Evaluation Division, at Housing and Human Settlements Division ang mga kinakailangang detalye para sa panahon ng pag-update. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong unang episode natin sa taong 2025. Kami ho magbabalik para sa ating IPH at ang ating HSF. Pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing
project sa MHSD. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers! Yes, MHS delivers. At yan po ang ating patalastas naman patungkol ho sa ating resettlement housing projects na ating tinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Simula ho sa ating mainland provinces. Yan po ay Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Special Geographic Area or SGA, Lanao del Sur at sa ating island provinces, Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. At ngayon naman mula sa ating balitaan, ating pakinggan at panoorin ang pagbabahagi ng ating mga kabalay ng ano nga ba ang kanilang ibabahagi. Ang pinag-uusapan natin sa ating episode ngayong araw na trivia. Unahin natin ang IPH. Ano nga ba ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria ngayong araw na ito? Baka may kinalaman to sa una. Ano ba ang una na yun? Kabalay na Ria. Ano ba ang iyong IPH sa araw na ito? Oh, nabanggit mo kaninang tungkol sa Homeowners Association ng ating housing loan project. Pero ano nga ba itong Homeowners Association na ito? Hwa! Hwa. Diba? Sige. Anong klaseng? Nangangarati lang, no? Nangangarati lang. Okay. So, base sa Republic Act 9904, an act providing for a Magna Carta for homeowners and homeowners association and for other purposes, ang Homeowners Association ay madalas na tinatawag na bilang HOA, ay isang asosasyon ng komunidad na nangangasiwa sa isang particular na kapitbahayan, village, neighborhood, tumutulong sa pagbuo ng mga lokal na regulasyon at paglalaan ng pera upang mapanatili ang mga pinagsasaluhang lugar. Yeah. Kapag bumibili ng lokal na ari-arian sa isang komunidad ng HOA, ang mga may-ari ng bahay ay otomatikong nagiging miyembro ng asosasyon at dapat magbayad buwan-buwan o taunang mga dapat bayaran. Ang perang ito ay ginagamit ng inihalal na lupon ng mga direktor ng HOA upang mapabuti ang komunidad at mapanatili ang mga pinagsasaluhang pasilidad. Maaring umira lang mga HOA sa iba't ibang pamayanan ng tirahan, kabilang ang mga pagpapaunlad ng tahanan ng solong pamilya, mga nakaplanong komunidad, mga subdivision ng townhouse at mga condominium complex. Meron tayong mga HOA o Homeowners Associations sa ating Darussalam villages at sa ating housing loan projects. May sarili po silang pagiging HOA kasi iba po ang kumbaga sitwasyon nila sa nakapaligid na barangay. Kaya, let's say, may Darussalam Village po ang MHSD sa Darapanan. May Homeowners Association po sila. At sa Homeowners Association na yon, hindi ko sinasabi yun talagang ginagawa nila, pero pwede silang mag-decide kung magkano ang monthly dues nila or gusto ba nila ng annual na bayaran. So, pwede, nasa kanila na gusto nila 5-5, 10-10, 50-50. And nasa kanila na rin kung paano gamitin ang pera na iyon. I believe may mga naganap na kumbaga may kinailangan na isang miyembro ng village na kailangan nila ng operasyon or tulong sa medical.
At imbis at dahil critical yung sitwasyon, imbis na maghintay sa either pag-ibig or iba pang sources ng fund, na-cover po siya ng HOA. Kumbaga, so kung ano yung na-kolekta nila sa pagiging HOA, nagamit yun para tulungan itong membro ng kanilang association. Pero may iba't ibang paraan pa para paggamitan ng pera ng HOA. Kumbaga, pwede silang mag-decide, gusto nila magdagdag ng playground sa kanilang village. So lang as yung lupa, cover ng kanilang lugar, pwede nila gawin yun. Okay. Basta nasa agreement siya ng kanilang asosasyon. So, yun po ngayon ang ating mga Darussalam Villages at ang ating home housing loan projects under ng ating Housing and Human Development Housing and Human Settlements Division, ang ating Community Support Services Section at katuwang ang ating, I believe, policy coordination and sa policy parang they regulation provide division. RP. Opo, sila po yung nagbigay ng background sa kung anong that's habang right. HOA. Tinutulungan natin ang mga villages na ito, ang mga Darussalam villages natin, na magbuo ng HOA at alamin kung anong nga ba ang mga karapatan nila at kung paano nga ba ang proseso nila base sa Republic Act 9904. So, kayo, kung hindi man kayo kasama sa Darussalam Village, baka bilang kayo sa HOA ng inyong komunidad. So, makipagpulong, makitanong. At kung wala pa kayong HOA, baka pwede na kayong magsimula. Okay. So, yun ang ating IPH Yun po ngayong ang araw ng ating ito, Kabalay na Ria. IPH Kung para sa saan araw naintindihan ng ating mga kabalay na si Den Diok sa kabilang kwarto. At si supply section. kabalay na technical person, technical man natin, si Sir Rupert sa kabilang kwarto. Kung ano nga ba ang ibig sabihin ng HOA. Ayan, no? Homeowners Association. So, ibig sabihin, kada project natin ay mayroong HOA. Yes. Diba? Kung nangyari 50 units, so 50 families yung serve natin. So 50 families na yon, bubuo sila ng Homeowners Association. Sa tulong ng ating HHSD at ang ating PDCRD. Ayan. Magkatuwang na mag-oorganisa at syempre mag-empower ng ating HOA ang dalawang division ng MHSD na nabanggit ng ating kabalay na si Ria. At dahil dyan, from our trivia portion, let us now proceed to our health and safety portion. Ano nga ba ang tips na ibabahagi sa ating lahat ng ating kabalay na si Hamsi? Ngayong unang episode natin, na kabalay na Hamsi, the floor is yours. Yes, Ma'am Sally at Kabalay na Ria. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Sa akin talaga. Ating pag-uusapan ngayong araw ang selebrasyon ng International Quality of Life Month. Yes, Ma'am Sally. Ito ay pinagdiriwang tuwing Enero at nakatuon sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagpapabuti ng kalidad ng buhay. At pinapaalala din ito na sa bawat tao ay bigyang pansin ng iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng physical, mental, emotional at panlipunang kalusugan. Hinihikayat nito na i-prioritize ang pangangalaga sa ating mga sarili, pagpapalakas ng mga ating relasyon at pag-iingat sa balanse ng trabaho at personal na buhay, at paggawa ng mga desisyon na nagdudulot ng mabuti sa ating kalusugan. Narito ang mga ilang tips sa pag-obserba or bilang makiisa sa pag-obserba ng International Quality of Life Month upang mapabuti ang ating kalidad na buhay. Una, maglaan ng oras sa sarili. Bigyan ng sarili ng pahinga, gumawa ng mga bagay na magpapasaya at magpaparelax sa inyo. Tulad ng pagbabasa, pag-meditate. Gaming. Yes. Isa na dun si Kabalay na. At paggawa ng inyong mga paboritong hobby or online game. Parang paparamdam ka Hindi ngayong araw kabalay na sa free time. Pangalawa, alagaan ng kalusugan, kumain ng masusustansya, mag-ehersisyo ng regular, at magkaroon ng sapat na tulog. Ang physical na kalusugan ay malaking bahagi ng kalidad ng ating magandang buhay. Pangatlo, palawakin ang koneksyon sa ibang tao, makipag-usap at maglaan ng oras sa pamilya, kaibigan o mga mahal sa buhay. Ang malalim na relasyon ay nagbibigay ng emosyonal na suporta sa bawat isa. Pang-apat, mag-set up ng layunin, magtakda ng mga layunin sa personal at professional na aspeto, magplano ng mga hakbang na magpapalapit sa inyong mga pangarap. At panglima, pasalamatan ng mga magagandang bagay. Mag-practice ng gratitude araw-araw.
alalahanin na at magpasalamatan ang maliliit or malalaking achievement natin para tayo hindi masyadong maging harsh sa ating mga sarili kahit Tama maliit man yan. or malaki yan, Ma'am Sally. Panganing bawasan ng stress, tukuyin ng mga bagay na nagdudulot ng stress at maghanap ng paraan upang ito'y mabawasan. Pwede itong sa pamamagitan ng tamang time management or simpleng pagpapahinga. Huwag natin abusuin ang ating kalusugan at Tama ating yan. mental. At panganin, magtuon ng mental health, maglaan ng oras para sa ating mga sarili kung kinakailangan. Huwag mayang humingi ng tulong mula sa mga eksperto tulad ng mga therapists or magpa-counsel kung hindi na talaga natin kaya i-handle yung mga stress. At pang-walo, magbigay ng tulong sa iba. Ang pagtulong sa kapwa ay nagbibigay din ng kasiyahan. Magboluntaryo sa mga komunidad or tumulong sa simpleng paraan na ating alam kung para tayo makakontribute para makatulong din sa iba. Pang-siyam, sumubok ng mga bagong bagay. Tuklasin ang mga bagong aktibidad, lugar o karanasan na maaaring mabigay ng inspirasyon sa atin. At ang panghuli or pang-sampo is manatiling positibo sa buhay. Tama yan. Bagamat hindi maiwasan ng mga hamon or mga trials sa ating buhay, ang pagtun sa mga magagandang aspeto sa buhay is napakalaking impact po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa pamamagitan ng akbang ng mga ito ay makakamtan at mas mataas na kalidad ng buhay, hindi lamang sa buwan ng Enero kundi sa buong taon, Ma'am Sally. At yan po ating Enero, making yeah. segmentong health and safety first. Best health is your greatest wealth. Ako po ni Lingkod Bangsamoro, Sari Pala. Yes, thank you Kabalay na Hamsi. Indeed, best health is your greatest Greatest wealth. Ayan, ano nga ba yung ating pagdiriwang? Yes po, International? International Quality of Life Month, Ma'am Sally. International Quality Unang of bunga Life. sa taong 2025. Month ang Enero pala, ang January. Ayan, na kailangan de kalidad po ang ating pamumuhay, ang ating buhay sa mundong ibabaw. Prioritize ourselves. Love ourselves. Kailangan yan, unang-una. How can we love others if we do not know how to love ourselves? Yes diba, po, Ma'am Sally. Maria? At maging positibo po sa lahat ng Oo, bagay. That's right. At bigyan ng panahon ng sarili na makapag-rejuvenate. Ay, rejuvenate. Recalibrate. Nako. Kayo po, Ma'am Sally, paano Hindi lang po, pondo. paano po pinapakawalan or yung stress reliever po ninyo? Stress reliever, magandang mindset. Yeah. Kahit nagaano ka, hirap ang trabaho, kahit wala ka ng panahon sa sarili mo minsan, kahit na kung saan ka na lang yan, trabaho ka pa rin, di ba? Kabalay na Ria? Walang oras, walang lugar. Di ba sa klase ng trabaho meron Yes tayo po, Ma'am kasi Sally. palaging on call, no? Kung saan merong ganap, we should be Takbo. there. Takbo. Mag-transition sa iba. Yung ginaganap, pagkatapos ng ganap, trabaho pa rin after ng ganap, di ba? Yung mga ganong bagay. Kung wala kang magandang mindset, saka positivity nga na sinasabi ni Kabalay na Hamsari, hindi ka talaga makakasurvive sa ganitong klase ng trabaho. Subalit, sa atin, palagi pa yung nakangiti. Mindset, kakanta-kanta lang. Akala nila di tayo Mag-ihead, stress. Parang wala kang stress. Akala mo walang kapaguran sa buhay. Pero, marami tayong pinagdadaanan. Yun lang, we should know how to handle our struggles in life, our stresses, our pressures na naranasan. Nakadepende po yun sa atin. Diba? Nasa atin yan. Kung paano ba natin sabi nga nila, nakalimutan ko na naman yung 1% and 99%. Parang 1% how things are happening and 99% how you react to those things that are happening, di ba? Tama Nakadepende pa rin yan sa iyo. Kung paano mo tatanawin at mag-react sa mga bagay-bagay na nakakapag-stress sa'yo, nakaka-stress sa'yo, di ba? Yun lang yun. And of course, di ba? Ang pananang connection. Connection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan pa yun ang the best. Dahil pag yan ay nasa sa buong sistema mo, naging madali ang mga bagay-bagay. Mashallah, alhamdulillah. At dahil dyan, akala ng ating mga kabalay sa kabilang kwarto. Magta-12 na daw, Ma'am Sally, baka wala na daw tayo. Magta-12 na raw. Kailangan na bumalik dito, mga kabalay na Almansor at Datonohas dahil tayo ho ay, dadako na sa ating MHS discusses dahil natapos na ni Kabalay na Hamsi ang ating HSF. And that is International Quality of Life. Mukhang handang-handa sila, Ma'am Sally. Handang-handa talaga yan, okay? Ako ata din yung hindi handa. Baka pwedeng next episode. Gagalaw ni Jazz ang
Oo. So habang kabalay na Ria pumupwesto yung ating mga kabalay, might as well read our comments sa ating Facebook Live habang sila bumabalik sa ating mga mahiwagang chair. Huwag ka na umalis sa dyan. Tatulong kayo dyan. Triple. Ah. Alright, then without further ado, ang ating number 1 commenter. Assalamualaikum mga kabalay, watching from MHSB Maguindanao Provincial Office. Sabi ni Engineer Muslima kay Abu Sama, si Ate Mos, ang ating queen of CLUP, na dinagdagan niya ng Manisangged, sisi ko. Hindi ko na pagkasabi. Mamos, ano daw gusto mo? Napaka-blooming. Siyempre, Kailangan mo ng inhaler? May extra inhaler pa si Msali. Mashallah, alhamdulillah. For all these praises na nakukuha natin. Okay? Sabi mo magandang mindset, ako hanggang maganda lang. Pwedeng mindset lang. Hanggang mindset lang. Kasama na yun doon, di ba? Anong dalawang nasa iyo? Nahatian namin ni Kuya Hamsi. Look and feel good. Feel beautiful. Yan, tama talaga yan, okay? We have watching si Ma'am Kadigya Rahman Abdullah and sabi ni Sir Ajib Diodin, Assalamualaikum, advance Happy Ramadan, Mashallah. which is inshallah March, Allahumma I balik believe. na Ramadan. Yeah, Allah mabalik na Ramadan. January yata ang ano? February 28 or February? March 1 po. sorry. Either last day of February or Or first day ng. Kasi first day Rajab of March. ngayon. Yes. Yeah, that's right. Mashallah. Allahumma balik na Mashallah. Ramadan. Malapit na naman. Yes, And yes. we have PD, AB Roden. Yes. Assalamualaikum. Kuya Rodel, alaikum isalam. Nakita niya Kamusta nanonood ka si na? Ate Mos, so nag-chat Oh. din siya. Na-pressure si PD. And of course, Okay. si Gob, ang ating Sami El Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ICS watching from ODG, MHSB, RO, BA, RMM. Ang Mashallah. walang kapaguran na nililibot ang buong Oh. office. Alam mo talaga kung sino ang nakaantabay sa ating episode. Sabi ni Sisi Moss, na-skip ang comments ni PD Ibs. Oh. Tingnan mo. Kasi nag-bounce ang chat eh. Oo. PD Ibs. Assalamualaikum daw warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga kabalay. Salam Dua. sa inyong lahat. From Dua? MHSDS. Salam dua. Hoping for Like peace. dua as in No, dua? yeah. Ah, okay. From MHSD Basilan, mashallah. Kamusta kayo dyan sa MHSD Basilan? Sa MHSD Sulu, MHSD Tawi-Tawi, MHSD Maguindanao, MHSD SGA, at MHSD Lanao del Sur. From Yan. the east to the west to the north to the south. Ay. Alhamdulillah, na-cover natin ang lahat From ng a province. distance. Andiyan na The world. Okay, akala lang ating dalawang mga kasama rito. Sige. Okay. Unang-una kabalay na Ria, we want to know, sige, kamustahan to ng ICS eh. We would like to know kung ano nga ba ang, kamusta ang ating mga kabalay ngayong araw na ito. Umpisahan ko na Yes. kabalay na Ria, kamusta ka? Ako bang mauna? Para ko ni-send kong pagkasunod-sunod. Kamusta ka? Random. Oh, goodness. Feel ko dapat tuloy pa rin ang bakasyon for at least 2 more days. Medyo bitin, no? Like, Yeah. sunod-sunod from after Friday, Saturday. And then, ngayon, 2 araw tayo balik sa opisina. Pero, para sa serbisyo sa Bangsamoro, nagbabalik po ang ating ICS. Full course. Hanggang Nag-leave ba makaya. tayo? Palagi na Ang nag-leave. iba Oo. dyan, At may nag-aabot sa comment section ka mga kabalay. Galing yan kay Irali, makataan ng tanghali mga kabalay. All is well, All is well. inshallah. Inshallah. Mashallah. alam ko anong movie galing yun. Umaga pa po kabalay na hi. That's what we'd like to know. All is well. MashaAllah. Sige. Kabalay na Ria is so far so good. Okay, Kabalay na Hamsi, kamusta ka ngayong araw? Alhamdulillah Ma'am Sally, okay pa po. Okay pa po. Okay pa. Okay pa. Dapat okay. Okay na okay po Ma'am Sally. yan. Alhamdulillah Kahit po. sumisinggot, okay na okay pa rin, di ba? Dahil sa alam mo na. Sige. Yung katabi mo, kamusta naman si Kabalay na Almansor? Kita pa ba siya? Kita siya, yes. Yes po, ma'am. Okay naman din po, ma'am. Kamusta? Sige. Alhamdulillah. Basta okay si Mansor, okay Yes, si Jasmine. Sige. Okay. Shout out to Ma'am Jas. Kabalay na Dato Nohaz, how are you today? Alhamdulillah, ma'am. Okay naman po. Okay na, okay. Yan, palagi nakangiti. Always okay. Okay, at pinanggagalingan ng tawag dito mga magaganda mga salita sa opisina si Kabalay na Dato Nohaz. Ngayon, tanungin natin. Kanina na i-promise natin na ipapaalam natin sa ating mga taga-subaybay ng ating programa kung ano nga ba ang ginagampan ng tungkulin ng bawat isa ho sa atin sa ICS. Unahin natin sa akin. Kumusta ka? Kamusta ka okay. Ma'am Sally? Kamusta?
Kailan ba ako hindi naging okay, di ba? Patago lang. Kapag hindi okay yan, patago lang. Ang palagi na nakikita is yung okay na okay. Okay, no. Kasi as much as I can, para magbigay ng Inspirasyon. minsan nagagalit, di ba? Pero mga 3 seconds lang yung galit ko. Ate Sally, puntan lang tayo sa UK na UK. Kailan yung huling galit ng Ma'am Sally? Kanina lang. Pagpasok ng dalawa, kanina. Pero okay na. Okay na ngayon. Sige. Ano nga ba ang ginagampanan ng trabaho ko? Okay. Ako naman yung, kumbaga, nanay. Diba? Nanay sa ICS. Meron akong 5 anak. Ayan. Sino ang pinakapanganay? Natunohan. So, next ka natunohan. Sino bang next Si Kuya natunohan? Hans ba si Ate Si Jazz? Jazz? Si Jazz, no? Si Jasmine. Jasmine Langgi. Hindi na yan talaga sa inyo si Ma'am. Dapat Sunod kay pinakabunsa Jazz. Wow! Sunod kay Jazz, sino? Hamsari. Ikaw talaga, denial ka pa rin naman, sir. Yes, ako. Nanonood nun Sally kung sino yung sunod. Sige nga, kayong humusga. Hulaan ninyo sa anong pagkasunod-sunod namin base sa edad. Oo, naku ba kasi si Denja ang sumagot sa inyo na. And then si Hamsari. Ang ating HR Bunso. na nanonood, baka gusto mag-comment. Oo, masya ka. I-release niya ang birthdays natin base sa Nako, base sa mga delikado. BDS That's natin. confidential, Tyrone. At syempre si Ria ang ating bunso, Yo. di ba? So ako, nasabi ko na ang aking usually, I write, I edit, I check, I proofread, yan ang aking mga trabaho. And syempre, nag-iisip kung anong dapat pang gawin sa ating section. And Kabalay na Natunohas, what is your responsibility at the ICS? Okay. Assalamualaikum ulit po. Waalaikumsalam. Nanonood. Actually po, sa MHSD ako po yung website administrator and manager. That's right. Opo. Bali, maliban po doon, ang role ko po is dito sa radio program, yung technical assistance, the MHS delivers radio program, yung live streaming, monitoring ng live streaming online, Yeah. managing and maintenance uploading of necessary documents, articles sa ating website po. That's right. Admin din po ako ng FB page, official FB page ng ministry at YouTube channel ng MHSD. Yun, we have YouTube channel, MHSD BARM. Yes. Ang ating YouTube channel. Yan. So yun po, aside from the other tasks, no, like back secretariat, Back secretariat. na ginagawa natin sa ICS. From Natunohads, Kabalay na Almansor, ano naman ang iyong role na napakahalaga sa ICS? Yes, assalamualaikum again. Waalaikumsalam. Yes. Tayo po mama, ako po yung bilang isang live master, ano tawag ito? Live stream. Live stream master, no? So, bali, tayo rin po yung nagdi-design sa lahat ng mga naipopost po ni Sir Noads dito sa ating FB page sa Tama. MHSD. And the same time na tayo rin po yung gumagawa ng mga infographic, kung ano pa yung nakikita natin sa FB page sa Ministry of Human Settlements Development, na yan po lahat na aking role sa MHSD. Yeah. At the same time, tayo po sa lahat ng event, ako po yung parang kasama ko si Hamsi, si Ma'am Sally na nagko-cover sa lahat ng mga event. Yeah. Yes. All over BARM. Yes. And even outside the BARM. Yes po. Sige. And that's all. That's all, folks. So, yun pala ang role naman ni Kabalay na Almansor. S. Ugaw. Huwag nila pong yelo, ha? Initials. Galing pa sa'yo. Almansor S. Ugaw. Huwag nila pong yelo. Initials. Abbreviation. Okay, sige. Okay. Actually, ang posisyon talaga ni Almansor is Media Production Specialist. Specialist. Yes. Yes, that's right. Nabanggit ni Kuya NG na web administrator siya. Yeah. And manager. And Yeah. manager. Yes. Yes. Supervisor, overseer. Yeah. And from Almansor, let us now proceed to Kabalay na Hamsari. Ano ba ang roles and responsibilities naman ni Hamsi sa ICS? Kasali pa pala. Kasama ka pa rin. Yes, so Ma'am Sally, ako po si Hassan Pala, Media Production Specialist 1 ng Information and Communication Section. At di po wala tayo sa focus sa inyong naririnig
Tuwing Huwebes ba, Ma'am Sally? Yeah, yeah. Huwebes. Tuwing Huwebes po, ako po isa sa mga co-host ng MHS Delivers. At ano pa ba? Na nagbibigay rin po sa inyong health and safety first kung saan tayo ay nagpapaalala kung paano makaiwas sa mga bagay na nakakasama sa ating mga kalusugan. And in addition po dyan, one of my responsibilities po sa ministry is to produce a audio-visual presentation po nating ministry para po sa transparency na lang pag-promote po sa ating ministry. Yeah. And in support na din po, isa rin po ako sa mga nagko-cover ng mga significant activity ng ating ministry kung saan tayo ay napapasama sa mga significant activity kung saan tayo ay nagdo-document ng mga actual na nangyari sa event at ginagawa rin po nating press releases or article. At also, paggawa din po ng mga admin tasks kung saan yung mga process ng ating mga liquidation report sa radio program at pagsigurado ng ating budget ay sa ating section na napapalabas ng tama tulad ng ating mga printing materials or magazine, brochures, quarterly in-house update and press conference ng mga budget. Sinisigurado din po natin na yun ay napapalabas at nagagawa po natin. Mashallah, At yes. yun po. So, multitasking din. Actually, pare-pareho itong ating mga kabalay sa ICS. Multitasking, okay? So, from these three gentlemen, let us now proceed to our gentlewoman. Gentle girl. Gentle girl? Girl pa rin ba? Parang brand yung gentlewoman. Okay? Lady. Kabalay na, Lady Ree. Ano naman ang iyong ginagampan ng role or responsibilities mo sa ICS? Ikot-ikot lang, roll lang. Sarah Geronimo, ha? Ikot-ikot Well, lang. lady salang. Sige, para malaman ng taong bayan. Kapag ikaw yung nasa finalization process, mostly program process, mostly ako yung kumbaga nagsisimula ng gulo. The legworking, the raw. Yeah. Mga drafts, mga kailangang hikayatin ni Ate Sally sa mga tama at mali. Kapag may kaganapan, gagawaan ng article, Yes. i-submit sa kung sino man ang nag-attend ng kaganapan para You also facilitate. Yeah. facilitate yun. Kung tama ba ang mga pinagsasabi ko, and then kung tama na yung technical, daan naman kay Ate Sal kung maganda yung presentation. And then siya yung, kumbaga kung okay na yung nisulat ko, pinapaganda ni Ate Sally bago siya mahuhulog sa paningin ng ating Ay, mga mahulog. Paningin. Sige. bago siya makita ng ating mga kabalay sa sa publish. And that's not Whether- all. Hindi lang articles, even the minutes. Minutes, You also nag-take din write, ng yeah. minutes hanggang makaya, mostly sa back sa Bids and Awards Committee. Pero wala na yun sa pagiging ICS Yeah, ko. yeah, that's right. Regularly, it's not part of your job, yeah. I believe sa lahat ng ICS, pwede akong ipadala ng ako lang sa mga activities at makagawa ako makakover ako at makagawa na ng Yeah, article yeah. ng mga ganun. Ano ba bang Can you pinagawa also ko? serve as MC? Oh yeah. Master of ceremony Ako at kasi Kuya major Hans events. eh. Yeah, that's right. I will also try, asking the other two Oh. na maging MC sa mga susunod na activities natin, inshallah. O sila ng photographer, sila ng MC, sila ng magawa ng article. Actually, ito yung ating mga kabalay sa ICS, wala pong sinusukuhan. Ano man ang ibigay mong trabaho sa mga ito, they can't say no. They wouldn't say no. Talagang, ano yung task switching? Multitasking kasi according to switching. our compassionate communication strat planning, hindi siya multitasking. Task switching. Kasi you cannot do multiple tasks At the same at time. the same time. 'Di ba? Ano kaya pwede mo magsabayin? Manood ng TV at saka mag-Facebook or ganun. Ginagawa ko dati, naka-on ng isang show, tapos nagatahi or something. Apo, Or pwede magsari makinig ka. while nagsusulat ka, kumakanta. Ay, yun po ang usually ginagawa ko, multitask. Kung makulabog ako nun, kasi kung anong kinakanta ko, yun ang masulat ko. Kung bakit akong sulat din yun na. Hindi. Magkakaiba kasi magkakaiba yung stimulant ng bawat tao. Sige, nakatingin sa akin si Sir Rupert. So sige, now 12:04 na, Malapit na madaliin daw natin. tumunog ang bell. Tumunog na actually. Sige, I would like to know from you guys, ano ba ang kinoconsider ninyo na
pinakamalaking accomplishment nyo or pinakamalaking achievement nyo sa pagiging bahagi ng Information and Communications section ng ministry? Bawal mangodi ko. Okay. Name only one. Ano yung pinakamalaking accomplishment niyo? Unahin natin si Hamsari. Akala ko may... For me, Ma'am Sally, is... Random to random. is yung natapos since isa sa mga co-host ng MHS Delivers radio program is yung magkaroon tayo ng 202 episode. It's a privilege for me na mapasama po dyan. Mashallah. And also, mukhang nagtaas ng kamay si Kabalay na rin. And also yung pag-produce natin ng audio-visual presentation sa budget hearing kung saan pinakita yung 20... Sabi, isa lang eh. Isa lang ba? Last na to, yung 2024 accomplishment ng ating ministry. Okay. Physical accomplishment po. Video na gipresent nila sa budget That's proposal. right. In which you are the main proponent of those of that AVP, audiovisual presentation na twice na i-play during our presentation kasi nandoon yung media partners ng BARM from across the region. Mashallah, alhamdulillah. Okay, sige. So from Hamsari, anong pinakamalaking accomplishment na kinoconsider ni Natuno Hads? Akala ko so. Random po, random. Ang matandaan ko po, ma'am, is yung pagka-champion po natin, yung grand champion natin sa website. Mashallah. Yung barn po yan, nakatatak na po yan sa... Hindi na mawawala yun. 2024 yun? Yes. Yeah, it was last year. Mashallah, best Yun po. performing, best website ang MHSD. Sa lahat na across the MOAs. And I Ministries, think, Ma'am Sally, office, yun po yung kaunaw ng, agencies. I think na... Meron na una. Meron. Yes, Okay. Meron pala. Pero di tayo nakasali noon. Oo. I mean, yung unang award ng ating ministry. Yeah, Mashallah. grand champion. that's right, Sa correct. website. Mashallah, alhamdulillah. It was indeed a huge, di ba? Accomplishment. Huge achievement or milestone para sa atin because lahat ng laman ng website natin is from all over the MHSD, di ba? At lahat ng iyon kinakonsolidate natin at ayan, ang ating finished product. Okay, Yung mashallah. fairness, yung ibang laman naman ng website is mga tracking ng infra projects Yeah, natin, that's courtesy right. of MED, yung Correct, CLUP's tracking, courtesy of ILUD. So, Yeah. nasa kanila naman yan. Lahat ng ating divisions sa MHSD ay mga stakeholders ng ating website. Ayan. So kung website ang tinuturing ni Natunohas, matawa na naman si Hamsani. Kabalay na Albansur, ano ang iyong pinaka malaking achievement? Yes, yung pinakamalaking achievement po natin, ma'am, no? Yung na-receive ng MHSD, yung Most Creative Tarpaulin Design Award ng Nutrition Month. Oh, diba? Yes. Akala ko sabihin niya yung magazine. Nauna yun, no? Oh, yes. Akala ko sabihin niya yung second semester na magazine. Sayang. Most creative. Yeah, Most Creative Tarpaulin Design po. Mm-hmm. Yung Nutrition Month. po. Mashallah, alhamdulillah, diba? At lahat po ng Achievements. ministry na sumama po doon sa Magkano cash price mo doon? ano po? Parang Ba't wala kami natin? Parang wala ko, oo. Walang dumating sa amin ah. Ma'am Cha? Wala. Ang record pa lang may... Sige, so from the three boys here, let's proceed to the girl here. What do you consider? Yes? Well, every quarter may ginanap tayong in-house updating kung saan na-consolidate natin ang lahat ng accomplishments, issues at recommendations ng bawat division at section na nag-participate That's ng bawat right. quarter. At nung December 18, na yun ang last na in-house updating natin for 2024. Yeah, And that's right. inshallah, tuloy-tuloy pa rin siya na activity for 2025. Pero syukran sa lahat ng participating na mga divisions at sections tuwing itong activity na ito. Yeah, So, that's right. At kapag si Ria ho ay naandyan, wala na akong problema. Wala na akong iniisip pa. Congrats. Oo. Congrats, Gabalay na Sa Rica. ating in-house updating, kahit wala tayo. Natatawid niya mag-isa. Yung isa dyan. Nag-slides. Malaking tulong ang internal planning section. Yeah, Malaking of tulong course. kung sino man ang natitira sa technical That's side. Si Kuya Mansman or si Kuya MG or si Ate Jazz. Sige. Hanggang mukha at boses lang ako. Kailangan Yeah, ko pa that's rin ng right, mga kumbaga, Support system. Ano bang tawag sa'yo? Ano This bang is a tawag? concerted Support? efforts. Mga poste? Yung... Na masasandalan. Oo, diba? Sige, kung wala matutumba. Yeah. Ang tawag din sa basta yun na mag-collapse. Yun na. Okay, sige. At dahil nabanggit ninyo ang inyong mga biggest accomplishments, ito naman. Dahil 12:09 na madaliin natin, ano ba ang inyong kinoconsider na biggest challenge at biggest issue
ninyo na kinakaharap sa ating pagsasakatuparan ng ating mga tungkulin sa ICS. Unahin natin si Kabalay na Almansor. Wait lang muna. Gusto niyo magpamuna? Ano ba? Gusto mo lang, Kayo mauna, sir. gusto mo lang ano? Ikaw yung Para ngayon Almansor, panindigan mo na yan. You can't say no. Sige. Hindi daw gumagana yung pagsascroll niya. Ano ba? Your personal experience, you have to just tell us. Ano? Ano ang pinaka nagiging ano mo? Hamon sa iyo. pinakahamon. Oo. Una-una yung mga nagiging yung sa pagiging rush sa lahat ng bagay like kinukulang sa oras, Sabay-sabay. equipment, nagsasabay-sabay lahat ng trabaho, yun talaga yung pinaka biggest con ko. Pero dahil sa tulong ng ICS team, nare-resolve lahat naman, tapos yun na manage ko lahat ng mga dapat na i-manage yun, like ng kakakulungan sa oras, yun Tama. lang talaga. To elaborate more on that, Yes. minsan kasi dumarating ang napakaraming requests for tarpaulin and everything, layout, Oo. ganyan, at a glance. Tapos, pero pag tinatapos, so kailangan So tapusin hindi nyo talaga na. kaya na isang That's right. Okay, sige. And Dato Nohads, sa iyo naman, ano naman ang nagiging hamon sa iyo, kung meron man? yung last. yun. Last. Ano yung last? Yung nangyari po hindi po ma-open yung FB page Ayun. account natin. Pero alhamdulillah sa power ng dua, isip tayo ng Allah At saka Ta'ala kung technical ano yung management. gagawin. Oo. So alhamdulillah na-recover naman po. Yan. Hacking matters, something like that. He is addressing those matters in our I love na yun ang unang beses na social nabanggit media. natin ang power ng dua. Oh, yes. Mashallah, alhamdulillah. Lahat naman yan. Power of Nakukuha sa ganyan. Sige. Kabalay na Rhea, ano naman ang pinaka-challenging moment para sa iyo? Mga articles na hindi pa rin napopost sa ating FB So page. delay. Okay. Ano ang challenging doon? Yung pag-finalize Okay. nung mga articles na yun. Kasi pag may mga balita tayong nababahagi na sa radio program, pero dahil sa kasagsagan ng mga Yeah. sunod-sunod na activities at kasabay ng mga gawain, paminsan hindi na ma-finalize yung English pati tagalize niya at hindi siya napopost sa FB page. We do our best na ihabol siya, Tama pero yan, tama usually parang may window na relative pa rin siya sa consciousness at usually nami-miss na natin Yeah. yung window na iyon. And take note, napakabilis ni Rhea magsulat, no? Pero minsan natambay sa akin dahil hindi na kinakaya ng inyong lingkod. So dinami-dami ng sinucheck. Ayoko mag-name drop, pero So yun ang challenge, Ma'am Sally. Oo, actually. Gandang This segue editing yun, no? job, sometimes, para humalaman ng ating mga kabalay, mahirap magsulat, mas mahirap pong mag-edit. For your information, napakahirap. Pero, sige lang, dahil yan ang binigay sa atin na trabaho at yan ang ating in-applyan at yan ang ating trabaho, we cannot say no to that and we cannot make excuses for that. Dahil, be mindful din nung December Yeah. at November, basta itong last quarter na ito, Yeah. sunod-sunod ang travel Correct. ng mga lingkod natin. That's right. At sunod-sunod din yan at sunod-sunod din ang trabaho, hindi tumitigil. Ayan, okay, mga ganyan. Sige. Lahat ng vouchers, hinahabol para masubmit Correct. na. Lahat ng signatories, hinahabol para makapirma na. That's At right. medyo hindi na ano bang term niya? Magkanda o gaga. Magkanda o gaga. Yun talaga yung term, hindi na maganda o gaga. Minsan punong-puno na. Pero, pag kumanta lang, okay na. Tsaka anong tawag dyan? Hindi pa ni padasbik. Magtasbik lang. Naman, Ayan, sorry. naging everything is getting easier. Mashallah, alhamdulillah. Kabalay na Hamsi. Kalawa katapos Ano na ba? ako. Parang alam ko to ang ano nito. Parang alam ko ang greatest challenge nito. Yes, Ma'am How to say Sally. no. Bawal Sige. mga digo. Kabalay na Hamsi. Yes, Ma'am Sally, one of our biggest challenge po na na-encounter natin for the year 2024 po is yung, kagaya ng nasa nabanggit ninyo, is pagiging understaff natin kung saan tayo natatapon-tapon at pagbalik sa opisina, instead na mag-focus sa paggawa ng ating main responsibility as for me as a media production specialist po is pagdating natin sa opisina is iba na naman yung nagagawa natin, which is deadline naman din po ng mga paper, mga documents from mga liquidation. So sa ngayon po, very thankful tayo na nadagdagan tayo na si Ma'am Jasmine A. Langi po. Yeah. One of next Totoo po yan. sa katulong ko sa paggawa or pag-prepare ng mga documents natin, mga liquidation natin. Malaking tulong po talaga siya. Pagpapasign, Yes, so Ma'am Sally, hindi na po pag-follow up.
At inshallah po, this 2025 po, magpo-focus po tayo sa main responsibility That's natin. right. Inshallah. Core responsibility, mashallah. Parang tinapos mo na yung isang question, no? O sige, dahil dyan, yung question na ito not for all. Pipiliin ko na lang ang sagot ng ating tanong na ito. Sige. What would you like to improve on sa mga darating na araw sa pagiging kabahagi mo ng ICS, inshallah, for this 2025? Si Amsali ang gusto kong sumagot nito. Ano yung Sally? Hamsi, anong gusto mong i-improve sa iyong sarili o kung meron man sa taong ito para mas maging effective at efficient sa iyong assigned tasks? Yes, Ma'am Sally, unang-una po dyan is inshallah for this year we will do better po. Magpo-focus po tayo sa ating mga core responsibility which is producing po ng audiovisual presentation. Since nandiyan naman din po si Ma'am Jasmine, nakatulong po natin sa mga vouchers That's right. and mga other paper documents po nating pinaprocess sa ating section. Inshallah po, Ma'am Sally. Okay. Sige. Maganda yan, mashallah. At tandaan ko yan, noted, recorded. Ayan. Dito mo talaga. Mukhang last year parang wala akong documentation. At Eto. least ngayon babalikan ko sa record. O sige, eto naman. Ito, maganda rin katanungan ito, no? Ikaw, Ria, what are your expectations or what do you look forward to for this year sa ICS? Kind consideration from my workmates. Do you have that? More, even more kind consideration. Kind consideration. Hindi na daw siya mag-headset pag kumakanta ako sa office. Pwede pa yan pag i-negotiate. Yeah. Let's Sige. see. Mostly, tuloy-tuloy pa rin ang work sa Bangsamoro, pero yung hindi pa rin natin makalimutan na tao lang Yeah, kasama that's right. tayo sa Bangsamoro na Kailangan kailangan quality of life. Yes, quality of life, ayusin din yun. At huwag kalimutang tumayo sa upuan at Totoo yan. maglakad-lakad din. There should be balance in everything you do. That's so right, Kabalay na Ria. Okay. And sana kayo pa rin ang kasama 2025. Kanina kung pwede dagdagan pa rin natin. Pero Totoo yan. kapag Pero we dagdagan understand. kapag dagdagan natin, kulang naman tayo sa table at upuan. Tapos At the space. Sa space, yes. We understand what's happening in the office, so yeah. And we go with the flow, yeah. Inshallah, Hanggang kaya natin. kasing ganda ng mga episodes or even mas maganda mga Even episodes better. for Mashallah. 2025 inshallah. Thank you, Kita okay. Kits 252. Nakalkila ni Ri yung episode natin for the year 2025. Mashallah. O sige. Dahil dyan, last question. Bago tayo proceed sa ating ating KKK dahil hanggang 12:20 na tapat tayo, no? Akala mo wala lang KKK, ha? Sige. Kabalay na Datunohads. I would like to ask you this. Ano ba ang napapansin mong parang good or best practice sa ICS, Information and Communication Section, na maaari mong ikwento sa iba? Mukhang may ideas yan. Sa iba na pwedeng, alam mo yun, pwede rin i-practice ng iba for the betterment of everything. Kabalay na Datunohan. Actually, ma'am, isang kuhan lang yung teamwork. Wow. Wala na, tapos ng usapan. Uwi na tayo. Well, teamwork explains it all. Let's do our extra. Yeah. Teamwork and understanding each other. Yes. Diba? Meron kaya si Sally. Walang understanding each other. judgment. Minsan kasi, pag yan ang umandar sa isang yung judgment na yan, di ba? Ano yung sabi niya, sa compassionate communication, instead of judgment, observation. Yun yung fair. Observe. Kunyari, di ba sabi niya, sino sa grupo natin na nakasuot ng black and white? Di ba? Marami ang nagsabi. Pero kailangan, isa-isahin mo. Sa Lembay, si Shahani, si ganyan. Dapat hindi mo lahatin dahil hindi ganun, di ba? Okay? So sige, at dahil dyan, dahil 12:18 na we only have 2 minutes bago mag 12:20, masyado na tayo lumampas sa ating oras. Maraming salamat sa ating mga kabalay sa ICS. Palakpakan ang ating mga sarili dahil tayo ay umabot ng ganito karaming Pwede episodes. natin banggitin ang pangalan natin. Ha?
Ria, Hamsi, man. Ay, di ba? Mamaya, sige. Sa ating extra. But before ang ating extra, of course, I know how thankful everybody is sa ICS, sa ating mga leaders, sa ating mga nagbibigay ng guidance sa atin, sa nagbibigay ng motivation sa atin. No matter how hard our job is sa ICS, nagpapatuloy pa rin tayo dahil nandyan yung ating motivasyon, nandyan yung support, di ba, na binibigay sa atin. Kagaya ng ating budget, di ba? Every month we have this budget for us para tumakbo na mabuti ang ating radio program at lahat ng ating mga pinagkakaabalahan. Mashallah. Thank you so much sa lahat ng divisions na offices ng ating ministry for helping us out in executing all our responsibilities to the ICS. Mashallah, alhamdulillah. At dahil dyan, kabalay na Ria, give us your 3 magic questions for our KKK. Alright, welcome po sa ating segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong, sa mga nabanggit na accomplishments ng bawat membro ng ICS, magbigay lamang ng isa. Manuli, okay? Feel ko may magsagot yan ng panalo natin sa website ba? Unahan na naman. Second Next. question, sa mga nabanggit na issues o concerns sa mga nabanggit na expectations for 2025, magbigay lamang ng isa. Isa again, okay. And the third question, gawin natin tong bonus question. round. Ano po ang inyong New Year's resolution for 2025? Paunahan to ha, paunahan. Paunahan. So, yung top 5 lang po ang i-acknowledge natin para manalo ng load. Pero share na lang din ang New Year's resolution ninyo. Baka May may nakita akong ano na. Mukhang may pindot New na resolution. Mukhang may pindot na. No more parcel, pero yung kama nasa no. Ay, no. More parcel. And with that, Pretty. po ang ating KKK. Ulit, first question, magbigay ng isang accomplishment. Second question, magbigay ng expectations for 2025 na binanggit ng ICS. At third question, ano ang inyong New Year's resolution for 2025? Bonus questions. And padala It lamang takes ang na tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Okay, thank you so much Kabalay na Ria sa ating KKK. At dahil dyan, nakompleto na ho natin ang lahat ng bahagi ng ating programang MHS Delivers ngayong first episode natin sa 2025 January for our 202nd episode ng ating programang MHS Delivers. At sa ngalan po ng ating napakabait, napaka-supportive, bago po yan, baka gusto masahin ng ating kabalay. Meron pa dyan, Muslim Abu Sama, denial. Si Mans. Sa kanyang edad, Ma'am Sally. mukhang may alam po si Ma'am Moss. And At may umabol po, Ma'am Sally, from Kadigya Rahman Abdullah. Kadigs. Masaya kayo sa first episode ng 2025. That's right. Para ho tuloy-tuloy na ang kasiyahan hanggang sa inshallah. Inshallah. So the rest of the episodes of our program. Okay? Again, sa ngalan po ng ating napakabait at napaka-supportive ng mga leaders sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, our minister, Aldin Nasiri, our Deputy Minister, Esmail Ibrahim, our Director, Bangsamoro Director General, at sa ngalan po Nina. Sa ngalan ni ang ating Jasmine S. Langgi at ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy binti Imran Muhammad. Dato Nohaj Abdul Magid Daud. And Almansor S. Ugaw. At ako po yung lingkod Bangsamoro Sari Pala. Okay. At ako po ang At inyong lingkod. sa ating kasama sa yes. technical side, Sir Rupert, maraming salamat po sa And then, pagsama sa amin sa andyan? episode na ito. At ang ating special na kasama ngayong araw, Sir Dan. Special na kasama ngayong araw, Sir Dan. That's right. Thank you so much for joining us, for helping us out with our episode today. At ako po ang inyong lingkod, Salimbay Abdullah, na palagi pa rin pong nagpapaalala sa atin na gawin natin ng masaya at looking forward ang lahat ng ating trabaho gabay ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at sabay-sabay pa rin bumati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.